OMG, lagot na President Bongbong Marcos puwersahang binenta ang bahay at properties ni Rodrigo Duterte. Ngayong araw nga lang ginulantang ng isang netizens ang buong sambayanan sa kanyang ibinahaging larawan kung saan makikita dito ang di umano'y bigla ang paglalagay ng tarpaulin na may nakaulat na house and lot for sale sign sa hometown sa Doña Luisa Village Phase 1, ng dating Pangulo na si Rodrigo Duterte sa Davao City. Sa naging interview naman ng partner ni Duterte na si Hanilet Abansenya sa radio interview nito ay hindi nito itinanggi na sadyang binibenta nila ang bahay sa Davao, dahil umano sa pribadong naging rason kung bakit nila bigla ang binenta ito. Ngunit hindi nga rin nagtagal pagkatapos ng ilang oras lamang ay bigla na lamang umanong nawala ang nakapaskil na for sale sign sa gate nito, kaya hinala naman ng ilan na baka nga daw na si Kitty Duterte o Sara Duterte ang may pakana ng pag-alis ng sign na ito. Samantala ayon sa source, nitong June 29 umano pinatanggal ang tarpaulin kung saan nakasulat nga na ibinebenta na ang bahay pati na ang contact number na maaaring tawagan ng mga interesado sa property. Ayon pa sa bali-balita, ang nagpatanggal umano ng sign sa nasabing bahay ay si Davao City Vice Mayor Sebastian Duterte at hindi si Kitty Duterte. Balitang tumutol din daw ang isa pang anak ng dating Pangulo na si Vice President Sara Duterte sa pagbebenta ng tahanan ng kanilang ama, na kasalukuyang nakakulong sa International Criminal Court Detention Facility sa The Hague, Netherlands. Subalit sa kabila ng pagkukumpirma ng asawa ni Rodrigo Duterte na si Hanilet sa pamamagitan ng text message na kanyang ipinadala sa DZRH, na totoong for sale na ang bahay nila, dahil umano sa pagpupuwersahang pagbebenta ni President Bongbong Marcos sa lahat ng properties at kagamitan nito na siya talagang gustong-gusto na nitong patalsikan sa Pilipinas ang dating Pangulong si Rodrigo Duterte. Ayon sa panayam ni Hanilet, masakit sa dibdib ko every time I go inside. Ako na lang ang pumapasok dyan. May 4 na katulong pero walang amo. We abandoned it after what happened. I cannot sleep there anymore because the lawyers asked us to install CCTV, even inside the bedroom, and ang mas nakakatakot pa ay puno ng bantay ang bahay namin na talagang walang sinong makakapasok sa loob dahil iyon nga daw ang utos ng Pangulo sa kanila. Samantala sa pagkakataon na ito ay nanatili namang missing in action ang Pangulo matapos pagkaguluhan at i-mention ito dahil sa pinagagawa nito sa pamilya Duterte.